So guys, continuation po. Tapusin ko na po tong season 28 ko. Bali, part 28F na po to. Sinsya na po kayo guys kasi medyo humaba. Pray ko po sa ating creator na hari naway malusog pa rin po tayong lahat. Nakikita-kita pa rin po tayo dito sa mga platform na ginagamit natin. Hari nawa po masaya pa rin tayong may mga bonding moments sa pamilya natin, sa ating original family, at patuloy-tuloy pa rin po natin sinisikap gawin. Sabot nating makakayanan yung ultimate purpose ng isang tao na makagawa siya ng kabutihan habang siya pinapahiram pa ng napakaigsing buhay ng ating creator. Kasi dati po mahaba pa talaga yung pinapahiram na buhay ng ating creator. Kaso nga po, eventually, umiksi na po ng umiksi. Sabi po ng iba, dahil din daw po yun sa mga kasalanang nagagawa ng humanity, kaya nagkaganon. Tsaka sobrang dami na po talagang toxic sa universe na to, kaya din po pinapahintulot na rin ang ating creator na maiksi na lang ang buhay na ipahiram niya sa bawat isa sa atin. Kasi ako po para sa akin, ang perspective ko po dyan kaysa mabuhay pa ng matagal ang isang tao, ang isang specific na tao, pinapahintulot po madalas ng ating creator na bawiin na lang yung buhay ng isang taong ganun. Kasi kaysa madagdagan pa po ng madagdagan ng kanyang pagkakaligaw. Isa po yan sa instinct ko talaga, kaya po pinahihintulot na rin ng Panginoon na umiksi na lang ang pananatili ng buhay ng isang specific na tao. Kasi pagliligtas din po kasi ng Panginoon yun sabi nga po ng isang matuwid na mangangaral, hindi porke namatay ka na o binawian ka na ng buhay parang sinasabi ng iba na karma na daw po, pinarusahan, bla bla bla. Hindi po. Yan po ay isang pagliligtas din, pagpapahinga. Binibigyan ka ng Panginoon ng pagkakataong magpahinga na. Halimbawa, sobrang dami na din ang hirap mo. Halimbawa, isang nanay ka, o isang tatay ka, o isang specific na tao, na sa dami na rin ang struggle niya, pinahintulot na rin ng Panginoon na magpahinga na yung taong yun. Kasi kinahabagan na rin po siya ng ating creator kasi sa haba na rin yung struggle ng buhay niya. Halimbawa, single parent ka o kaya isang tatay ka na talagang wala kang ginawa kundi magtrabaho. Tinaguyod mo yung pamilya mo kahit isa o dalawa o tatlo ang anak mo pero nabuhay ka ng marangal. Dahil na rin sa pagod ng buhay mo, kinahabagan ka ng Panginoon. Kaysa makagawa ka pa ng masama kasi nga, ang Panginoon po kasi lagi nagbubuhos ng awa guys So dito na po tayo sa context talaga ng content ko na to kasi susundan ko na po ng bagong season, itong season 28 ko. Kaya thank you so much po sa inyong lahat guys na nakapagpatuloy magtapos ng pamula season 1 hanggang season 28 ko na to. So yun nga pong season 27 maitawid ko lang po sandali. Marami pong part yung season 27 ko, kaya kung sino ka man na bago ka lang nadaanan ng content kong ganito, sana pasyalan mo yung yung profile ko para kahit papaano ma-check mo din na itong isang ordinaryong taong to nagsusumikap na makapagtawid ng maliliit na quotes, maliliit na life lesson and motivation na inspired by the Holy Scripture, by the Holy Love Letter of our Creator, na hinango ko rin sa mga napakinggan kong mga pagtatawid ng mga matutuwid na pari at mga ngaral ng huling generation natin. Sana bigyan mo ako ng kaunting oras mo para makita mo itong mga ganito kong content. Thank you so much po talaga sa inyong lahat guys. Sigad na po ang bahala sa bawat isa sa atin sa mga hinihingi nating blessing sa Kanya na alam ng Panginoon na makakabuti pa sa bawat isa sa atin. Amen. So guys, dyan po sa season 28 ko, sa part 28D, na-mention ko na po yung 1 to 5. 1 to 6 pala, 1 to 6. Yun po yung pinakahuli kong sinabi na ang verse po Galatians 5, verse 22 to 26. Ito pong content ko na to,
ito po yung areas of our life na gusto nating ang ating creator talagang mag-control. So ito pong number 6 I want my creator to control my emotions. So ito po yung ito po yung pagpapaliwanag ng pastor na to na I want my God to control my emotions. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law, and those who are in Christ have crucified the flesh with its passions and desires. If we live in the Spirit, we are walking in the Spirit, and we are not the same person as we are, like conceited, provoking one another, envying one another. So yun po yung pagpapaliwanag ng pastor na to, na kung talagang tayo nabubuhay na sa motivation, sa spirit ng ating creator, nagpapakasikap na tayo talagang sinisikap natin hindi na tayo magiging dahilan ng pagpupurbok sa isang tao o sa ating kapwa-tao, na magiging dahilan pa tayo na maiinggit yung taong yun kasi nakikita sa ating mga motivation, sa klase ng pamumuhay na meron tayo, tapos nagiging sanhi tayo na lulubog pa sa anumang kasamaan ng isang taong to. So guys, iniiwasan na talaga nating magkaroon tayo ng pagkakataong maging sanhi tayo ng pagkakasala ng isang specific na tao. Kung tayo talaga nabubuhay na sa motivation, nandun na tayo sa trajectory ng ating Lord Jesus. Amen. So ito po yung number 7. I want God to control my time. Ephesians 5 verse 16. Redeeming the time because the days are evil. So sabi po ng pastor na to, kailangan talaga hindi na natin sinasayang yung time natin kasi time is fleeting, guys. Lumilipad po ang panahon. Hindi na po natin pwedeng ibalik yung mga panahon pa na nagpapatuloy-tuloy tayo sa kalikuan. Kailangan daw po samantalahin na natin yung panahon natin ngayong nandito na talaga tayo. We are all heading in the last generations, in the last minute, in the last seconds of this human race. Kasi palapit na po ng palapit yung mga ibubuhos na po talaga ng ating creator, yung parang aalisin na po talaga ng Panginoon yung grace of the Spirit dito sa universe na to Magbubuhos na po siya ng lahat ng klaseng nandun sa Revelation 13, Revelation 6, Revelation 11, Revelation 9, yung pong mga mangkok ng kagalitan ng ating Creator. Unti-unti na po niya yung ibubuhos. Pag nangyari po yun, guys, at hindi pa natin nilulubos yung oras natin, yung panahon natin, mauubusan po tayo ng pagkakataon, guys, kapag patuloy-tuloy pa rin tayo dun sa mga maling motivation, mga maling aral nating natutunan na pilit pa rin nating sinusunod. Dapat po taliwasan na natin yun, guys, para mapakita natin sa ating Panginoon na yung maiksing buhay na ibinibigay pa niya sa atin, mga pagkakataong ipinapahintulot pa ng ating Panginoon na magamit natin yung buhay na to, gawin na po natin yung tama. Sundan na po natin yung trajectory talagang papunta sa mga motivation ng kanyang bugtong na anak. Sundan niyo pa po, guys, balik up na lang po to. Maraming salamat po sa inyong lahat, guys, na talagang tinatapos ang halos 10 minuto kong content na ganito na nagkakaduktong-duktong. Sigad na po ang bahalang magbalik sa inyo ng pagbibigay nyo sa akin ng pagkakataong maitawid ko sa inyo itong maliit kong booster na kahit papano po talaga hinango ko po talaga sa banal na salita ng ating Lord Jesus, na talagang itinawid din po ng matutuwid na mga ngaral na ginagamit niya po dito sa huling generation ng humanity. To God be the glory po. Pakita po natin ang ipakita sa ating Creator na ang motivation natin talagang papunta na sa kanilang mag-ama, kasi yan po talaga ang gusto ng ating Creator, na tayong lahat ay lumapit na ng lumapit sa Kanya upang loobin niya po na tayo mapasama talaga sa Kanyang mga pipiliing chosen. Sundan niyo pa po, guys. Thank you po. God bless us all po. And to God be the glory. Amen.